Why is everyone a hypocrite? Bakit ipokrito lahat ng tao? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna yung aking kaibigan, si Attorney Ronald Toledo. Happy birthday sa iyo at hello sa inyong misis. Now, yung pag-usapan po natin ay patungkol po kay Haring David kahapon po, no? Natunghayan natin na si Haring David, eh, dahil siya ay hari, lahat kaya niyang gawin, no? Pinakuha niya yung asawa ni Uriah at kanyang sinipingan and eventually nabuntis si Bathsheba. At si Haring David po gusto niya pong pagtakpan yung kanyang kasalanan. So ang ginawa niya, yung kasalanan ginawa niya, nauwi pa sa isa pang kasalanan. Nanganak pa ng isa pang kasalanan. At yun po yung pagpatay o murder. Pagpatay kay Uriah the Hittite. Now, yung Diyos po hindi papayag na hindi niya disiplinahin si Haring David. Kaya po yung kahapon tinalakay natin 2 Samuel chapter 11, ngayon naman po 2 Samuel chapter 12. At dito po nagsugo ang Diyos ng propeta para kausapin si Haring David. So sabi po rito sa verse 1, "And the Lord sent Nathan to David. He came to him and said to him, There were two men in a certain city, the one rich and the other poor." So si Nathan, pumunta siya dun sa mahal na hari, no, si Haring David. Tapos nagkwento siya. Sabi niya sa isang siyudad, merong dalawang, merong isang mayaman, tapos merong isang mahirap. Etong mayaman na 'to, ang dami niyang ari-arian, ang dami niyang hayop na mga alaga, no? Talagang saganang-sagana yung buhay niya. Tapos meron naman ditong isang taong mahirap, meron lang siyang isang ewe lamb, yung babaeng, kordero, babaeng tupa, 'no? Tapos yun lang yung property niya, yun lang yung meron siya. Trinato niya pa na pamilya, isipin niyo parang pet, 'no? Minsan tinatabi mo sa pagtulog, 'no, parang pamilya yung turing mo dun sa alaga mo na mahal mo yung tupa na yun. Tapos itong mayamang, isang isang lalaki na mayaman, meron siyang bisita. Tapos imbis na ihain niya, kumatay siya ng sarili niyang hayop at ihain doon sa kanyang bisita. Ang ginawa niya, kinuha niya yung tupa nung mahirap, yun yung kinatay niya, ta's yun yung hinain niya dun sa bisita niya. O ngayon, siyempre nakikinig si Haring David, hari siya, lahat kaya niyang gawin, eh. Sabi ni Haring David, sabi rito sa 2 Samuel chapter 5, ito yung reaction ni David. "Then David's anger was greatly kindled against the man." Biglang nagalit ito si Haring David. So, at ang galit na David ay labis na nagningas laban sa lalaki at kanyang sinabi kay Nathan, "Habang buhay ang Panginoon," ginamit pa yung pangalan ng Panginoon, no? "Ang lalaking gumawa nito ay karapat-dapat na mamatay." Tindi, no? Yung nagnakaw na 'to, yung kumuha ng tupang ito sa mahirap, etong mayaman na ito dapat 'to mamatay. Ano ano nasa isip niyo, 'no? Ipokrito, 'di ba? Kaya ito po yung una nating puntos ngayong araw, eh. Three perspectives po itong pag-aaralan natin, 'no? Una yung perspective ni David. Ano yung natatanaw niya, ano yung pagtingin niya sa sitwasyon. David sees others' sins as great and minimizes his own. Nakita niya yung kasalanan ng iba na malaki, na karapat-dapat patayin yung taong gumawa nun, yung gumawa ng masama na yun, kumuha ng tupa ng iba. Ang laki-laki ng kasalanan na tingin niya dun. Gusto niya, sabi niya, dapat diyan mamatay. Pero yung sarili niyang kasalanan na hindi tupa yung kinuha niya kundi asawa ng iba, hindi niya nakita, no, na-minimize. Tapos mas malaki. Ganyan po yung nangyayari sa atin madalas, 'no? Minsan yung kasalanan ng iba, ang tingin natin ang laki-laki. Pero yung kasalanan natin minsan na mas malaki, ang tingin natin maliit. Ang tawag po diyan ay hypocrisy. Si Haring David dito parang matuwid na matuwid, 'no? Dapat sa lalaki na 'yan mamatay.
Pero hindi niya naisip during this time, dapat pala siya yung mamatay. Nakita niya yung kasalanan ng iba, pero yung sarili niyang kasalanan, hindi. Nagmumukha siyang matuwid, nakamaskara. Yun po yung ibig sabihin ng hypocrisy, nakamaskara. Sa paningin ng tao, ang linis-linis, ang banal-banal. Pero, pagdating sa kaloob-looban, mas makasalanan pa pala kaysa dun sa mga taong sinasabihan niya na makasalanan. So David sees other sins as great and minimize his own. That's an example of hypocrisy. Why is everyone a hypocrite? Bakit lahat ng tao hipokrito? Hindi with qualification, hindi naman sa lahat ng oras nagiging ganun tayo, no? Pero there are times. May mga pagkakataon na ganun tayo na parang ang tingin natin sa kasalanan ng ibang laki-laki. Pero yung sarili nating kasalanan na mas malaki talaga, tinitingnan natin na mas maliit. At pag sinabi nating ipokrito, no, meron tayong sariling kasalanan, pero madalas ang na-emphasize natin kasalanan ng iba. Yan po ay madalas nangyayari din sa atin mga Kristiyano. Kaya everyone is a hypocrite in some way or another. Pero not all the time, no? Pero dumarating talaga sa ganung pagkakataon na para bang ang linis-linis natin sa harapan ng ibang tao, pero sa totoo lang, yung sarili nating puso ay marumi. Kaya po, sabi nga ng isang theologian, lahat daw ng Kristiyano ipokrito in one way or another. Kasi dumadanas talaga tayo ng ganong sitwasyon na na-emphasize natin yung kasalanan ng iba, pero yung sarili nating kasalanan nami-minimize natin. Now, pangalawa po, ito naman yung pangalawang perspective. Ito po naman po si Nathan. Point number 2, Nathan as a prophet fearlessly speaks truth to power. Isipin nyo, hari yung kausap mo. Ikaw, pwede niyang ipapatay ora mismo. Alam niyo po si Haring David, bagamat marami siya nagawang mali, kagaya nito, no? Matinding krimen to eh. Sabi ko nga, pwede siyang rape or adultery. Tapos murder. Matinding kasalanan. Pero si David talaga, humble na tao. At matatawag natin siyang mabuting hari. Pero alam niyo kung hindi si David yung kausap ni Nathan, pinugutan na siya ng ulo. Kasi yung ibang mga kings, pag may sinabi yung prophet na hindi niya gusto, pinapapatay nila. Eto si Nathan, walang takot kahit hari yung kausap niya. Propeta talaga ng Diyos, tunay na propeta. Fearlessly speaks truth to power. Tingnan niyo po ang sabi ni Nathan, no? Sabi ni Nathan, pag sabi ni David na dapat mamatay ang tao na yan, sabi ni Nathan, pakinggan nyo, Nathan said to David, "You are the man." Sa Tagalog po, ikaw ang lalaking iyon. Tapang, no? Hari yung kausap mo. Pero si David noon, humble, nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Siguro parang binuhusan siya ng nagyayelong sobrang lamig na tubig, no? You are the man. So, si Nathan po bilang propeta ng Diyos, talagang uncompromised, no? Sinabi niya kung ano yung talagang pinapasabi ng Diyos sa kanya. You are the man. Ikaw yun. Ikaw yung dapat mamatay. Ikaw yung gumawa nun kay Uriah the Hittite. And then, maganda po basahin niyo yung buong storya, no? 2 Samuel chapter 12. And then sabi dito, "Thus says the Lord, the God of Israel, I anointed you king over Israel, and I deliver you out of the hand of Saul. And I give you your master's house and your master's wives into your arms, and give you the house of Israel and of Judah. And if this were too little, kung nakukulangan ka pa sa ibinigay ko sa iyo," sabi ni Yahweh, "I would add to you as much more." Dadagdagan ko pa yan. Kung nakukulangan ka pa sa blessing ko, bakit mo kinuha yung asawa ng iba? Kaya po yung point number 3 natin, God blesses people beyond what they can imagine. Ang Diyos natin, generous. Kaya niyang pagpalain ang isang tao. Kaya niyang i-bless ang isang tao ng higit pa sa kanyang naisip o kayang isipin. Pero si Haring David, bagamat tinamasan niya yung blessing ng Panginoon, sabi nga ng Panginoon sa kanya, ang dami mo ng blessing. Kung kulang pa yan, dadagdagan ko pa eh. Bakit mo ginawa yung
masamang gawain na yan? Bakit mo kinuha si Bathsheba at pinapatay yung kanyang asawa na si Uriah? Tanda natin mga kapatid, God blesses people beyond what they can imagine. Ang Diyos na nagpapala sa mga tao at yung pagpapala ng Diyos dapat pakaingatan natin. Maging good steward tayo ng pagpapala ng Diyos. Huwag yung titingin pa tayo sa kapitbahay at gusto pa natin kumuha mula sa ating kapitbahay. Titingin pa tayo sa ibang tao at gusto rin natin magkaroon yung ibang ng kung ano yung meron yung ibang tao. Sa halip, maging good steward tayo kung anong pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kung nakulangan pa tayo, idalangin natin, Lord, bless me more. Okay lang naman yun eh. As long as you're a good steward, you can ask God for more of His blessings. Now, paano po natin ito isa sa buhay mga kapatid? Number 1, admit your guilt and humbly submit before God. Tanggapin natin agad na tayo nagkasala. Admit your guilt. Magpakumbaba agad tayo. Pag nirebuke tayo, sinabi ng tao sa atin kung ano yung kasalanan natin. Huwag na tayo sisihin pa yung ibang tao, manisin ng iba, o magalit dun sa taong nagko-correct sa atin. Minsan kasi ganun ang attitude natin. Kinorek ka ng ibang tao, nireview ka, itinatama ka, tinutuwid ka. Tapos ang sagot mo, ba't ikaw? Maraming tao ganun. Ba't ikaw? Ba't ikaw? Ba't ikaw? Huwag ganun, no? Tumingin tayo sa ating mga sarili at magpasakop tayo sa Panginoon. Alam niyo po, si Haring David talaga, pag binasa yung istorya ng buhay niya, there was a time, binabato-bato siya, no? Kukwento ko sa inyo sa susunod, no? Binabato-bato siya nung kanyang kaaway habang nakasakay siya sa kabayo, tapos nanlulumo siya. Tapos andyan yung mga kasundaluhan niya. Sabi nung isang sundalo niya, ba't ka pumapayag na hamakin ka ng aso na to, no? Patay na natin. Sabi ni David, hayaan mo lang siya. Parang in a way, sinasabi, deserve ko to eh. Hayaan mo lang siyang hamakin ako, binabato-bato siya, binabato siya ng putik o lupa, no? And number 2 po, be a fearless prophet. Be a fearless prophet, isang propeta ng Diyos na walang kinakatakutan. Pag sinabi kong propeta, hindi ko sinasabing manghula, no? Hulaan mo yung ibang tao. Yung fearless lang, yung nakafocus sa attitude, alam mo na ginagawa mo yung pinapasabi ng Diyos, alam mo na ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, yung truth, yung katotohanan ng Diyos, yung talagang sinasabi mo ng walang takot. Be a fearless prophet by speaking truth to power. Yung mga taong makapangyarihan po kasi kadalasan, nabubulag na sila ng kanilang kapangyarihan. They need truth. Minsan namumuhay na sila sa kasinungalingan. They need truth. At ikaw at ako, tayo yung magsasabi ng katotohanan sa kanila. Nahihibang ka na. No? Ganun. You are the man. Sabihin natin kung ano yung katotohanan sa ibang tao kahit na makapangyarihan sila. Sa Pilipinas kasi meron tayong concept ng golden ruler, no? Lalo sa mga churches, golden ruler, he who has the gold rules. Sino yung nagfe-finance, no? Sino yung nagta-tithe ng malaki, sino yung nagbibigay sa mga nagfe-finance sa mga projects ng church, no? Nagpapasweldo sa mga manggagawa. Sila yung nagiging ruler ng church. Sometimes mali na sila, pero yung mga supposed to be prophet, nananahimik, no? And number 3 po, commit to being a good steward of God's blessings. Italaga natin yung ating sarili na kung ano ibibigay sa atin ng Diyos, yun yung pakakaingatan natin. We will become good stewards of God's blessings. Hindi na tayo titingin pa sa iba para kunin o angkinin o pagnasahan yung property ng iba o kung ano yung meron yung ibang tao. Sa halip, we commit to being a good steward of God's blessings. Now, para po sa ating discussion, how can we fearlessly and prophetically rebuke those in power? Paano tayo maging matapang, no? Sasabihin natin katotohanan kahit na sa mga taong may kapangyarihan. Para po sa ating dive deeper, pag-usapan natin what is the relationship between prophets, kings, and priests. Ano ba yung relationship nila? Bakit ganun ang structure ng Old Testament? No? May 3 offices, prophet, king, and priest. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we come before you with humble hearts, without hypocrisy. We acknowledge our sins and our tendency to see the faults of others while ignoring our own. Forgive us, Lord.
Give us repentant hearts. Grant us the courage to respectfully speak truth even to those in power. Make us faithful stewards of every blessing you have entrusted us, our time, gifts, and influence. Guard our hearts from pride and hypocrisy, and fill us with integrity and boldness. May our lives honor you in all things. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa makapatiran natin sa Laguna, Tres Marias. Hello po sa inyo. Thank you sa pagiging partner ninyo sa ating mga gawain. Now, kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.